Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Yan, maulan po ba sa inyo? Dito po ay maulan. Amen. Pero sana po ang lamig na nararamdaman natin ay kasing lamig at init, no, ng paglilingkod natin sa Panginoon. Amen po. So, review lang po natin yung ating napag-aralan magmula nung Monday hanggang kahapon. Yung 9 things that prophet. Okay po, pag sinabi pong prophet or tubo sa mga negosyante, pagka sila ay nagtayo ng negosyo, ayaw man gusto, ay magkakaroon ka ng tubo. At sa atin po, ang prophet po na yan ay isang kapakinabangan na may siya po na diniscuss ang ating mga kapastoran. At yung una po ay yung righteousness. Amen po. At an example po doon ay yung kay Job. Kung paano si Job ay nagtanim. Amen po. Naging matapat, naging matuwid sa Panginoon sa kabila ng napakaraming pagsubok na dinanas niya. No, nakikipagkatwiranan, no, si Job sa Panginoon. Amen po. Bakit nangyari sa kanya? Pero sa kabila nun, nandun pa rin ang pagiging matuwid, matapat ni Job. Amen po. At in the end, ano po nangyari? No? Yung kanyang pagsisikap, yung kanyang pagtatanim ng kanyang pananampalataya at pagiging matuwid niya, pagiging righteous niya, ay nagkaroon ng maraming tubo. Na naibalik ang nawala sa kanya, naibalik yung saya sa puso niya. At yung number 2 po, all labor. Pag sinabi pong all labors, no, yung mga manggagawa, sabi niya, ito po ay nasa Proverbs 14:23. Lahat po ng pagsisikap mo ay may kapakinabangan. Lahat ng ginagawa po natin sa Panginoon, amen po, naging manggagawa tayo ng Diyos at lahat po yun ay may kapakinabangan. Even hindi mo kunin ang tubo, ibibigay ng Diyos. Amen po. At katulad po na sinabi nila, yung 1 Corinthians 15:58, no, lahat ng iyong pagod, lahat ng iyong iginagawa ay hindi nasasayang. Ang labor mo sa Diyos, no, your labor in the Lord is not in vain. Hindi ito nasasayang. At yung number 3, God's teaching. Binigay po na tinuruan po tayo ng Diyos, no, na kanyang mga salita, na kanyang mga katuruan. At kung pag-aaralan lamang natin ang kanyang mga katuruan, masigit pa doon sa inaasahan mong kapakinabangan. Ito yung magbibigay sa atin ng yung daan, no, ng katotohanan, no, ang siyang magtuturo sa atin dahil doon sa mga turo ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yung number 4 po, gospel preaching. I mean po, spiritual gift, hindi ko na po isa-isahin. Godliness, the word of God, amen po, chastening o discipline. At yung huli po ay yung grace. So, yung siyam na yon, amen po, ay isang pakinabang sa bawat isa po sa atin. Amen po, na iniwan ng Diyos sa atin. Ang kanyang salita, ang kanyang habag. Alam niyo po, yung habag ay automatic po yun na ibinibigay ng Diyos. Deserve mo man o hindi, ang grace ng Diyos ay ibinibigay sa atin. Yung kanyang pagdidisiplina sa atin, amen po, sa bawat ginagawa natin, may maliman, no, nakikinig tayo sa disiplina ng Panginoon. Yung salita niya na iniwan, no, yung Bible, no, mawala na ang lahat, pero kaisa-isang salita ng Diyos ay hindi mawawala. At lahat ng ito, mga kapatid, ay binigay ng Diyos sa atin. Amen, upang kapakinabangan natin habang inaantay natin ang pagbabalik ng Panginoon. Ibinigay niya at tinuro ni Jesus para sa atin lahat, no, ang pakinabang na siyam na ito. Para remind tayo sa lahat ng ginagawa natin ay hindi nasasayang. No, ito pong siyam na to ay reminder na lalo kang magpakasipag. Maraming dinadaanan, maging masipag ka, maging masunurin. Alam niyo po, obedience is better than sacrifice. Alam niyo po, kung nagsasakripisyo lang tayo na wala ang pagsunod, amen po, mapapagod ka. Mas maganda na nagsasakripisyo ka, pero nandun ang pagsunod. At lahat ng siyam na to, makukuha mo ang tubo. Pag ikaw ay nagtatanim, paniguradong ikaw ay aani. Amen po. So sabi lahat, no,
Lahat na itinanim mong buto, lahat na itinanim mo sa ministeryo mo, aanihin mo yon. Tutubo at aani tayo. Even wala kang inaasahan, pero ibibigay ng Diyos. May katulad po ng prayer every Friday. Nagtatanim ka, kapatid. Huwag kang magsawa na makibahagi sa United Prayer every Friday. Ang prayer po ay isang pakinabang sa pang-araw-araw na buhay natin. Ulitin ko po. Ang prayer po ay isang pakinabang sa araw-araw na buhay po natin. Hindi po dapat natin kinakaligtaan. Ang pagiging masipag, matyaga, consistent sa pananalangin ito po ay profitable o tinatawag na may tubo. Pinapakinabangan po natin ito. Tinuruan tayo ng Diyos na manalangin. Tayo po ay binigyan ng Panginoon, amen po, ng mga access kung paano natin mapag-aaralan ng makausap Panginoon. Binigyan tayo ng magazine, no? Yung pong handbooks natin, number 1, number 2 po, at lahat po yun ay tungkol sa panalangin, tungkol sa pag-i-intercede. Amen po, na tinuro sa atin ni Kenneth Hagin. Tinuruan po tayo ng tamang pananalangin upang masagot ng Diyos ang ating mga prayers. Amen po, sa chapter 21 po ng The Art of Prayer, ang nakalagay po doon, medyo po yun nakalagay din ang pagtsatsaga. Minsan tayo po ay nawawala ng tsaga. No, lalo po pag nananalangin. Kasi po ang panalangin, amen po, lalo ikaw ay nag-intercede, nagtatrabain, hindi po yan madali. Sa totoo po, pag nananalangin, nagtatrabain ka, nakakapagod. At kailangan may desire ang puso mo na manalangin. May desire ang puso mo na mag-intercede sa ibang tao. Sabi niya po sa Ephesians chapter 6 verse 18, alam ko ito po ay alam nyo na magsisipan na langin kayo sa Espiritu sa lahat ng panalangin at dininig sa buong panahon. At mga puyat po, magpuyat ka sa buong katyagaan at buong katyagaan, amen po, daing na patungkol sa lahat ng mga bansa, ng lahat ng mga banal. Amen po, kailangan po natin dumaing. Amen po, kailangan natin pagtyagaan, magpuyat sa pananalangin. Katyagaan sa pananalangin, sa pag-i-intercede, para maging epektibo po ang ating prayer. Amen po? So, kukunin mo ang responsibilidad sa pananalangin. Kukunin mo yun, ilalagay mo sa puso mo yung desire mo na manalangin. Alam niyo po, doon sa pagtsatsaga, may nakalagay po doon, yung below, kung nakikita nyo. Kasi ang pananalangin mo, ang pag-intercede po, ay isang responsibilidad. Amen po? So, responsibilidad mo na ipanalangin, amen po, ang kapwa mo, ang pamilya mo, ang lahat na kapaligid sa iyo, sa ministry mo na hawak mo. Sabi niya po, taking responsibility in the place of prayer is one of the surest ways of experiencing the divine in your assignment. Ang sabi niya po, ang pagkuha ng responsibilidad sa pananalangin ay isang assurance o paraan, amen po, ng divine, ng ating assignment ay makukuha po natin. Kaya kailangan po alam natin kung ano ba yung patutunguhan, amen po, ng ating ginagawa. Yung ministry mo, amen po, yung pakipag-usap mo sa Diyos, yung everyday na nakipag-usap ka sa Diyos. Amen po, kunin mo yung responsibilidad na yun para maramdaman mo yung intercession, yung pakikipag-naig sa Panginoon sa araw-araw. Hindi lang yung sarili mo, hindi lang sa pamilya, kundi sa ministeryo mo at sa mga tao. Amen po, maging gamitin ka ng Panginoon sa pananalangin. Amen po, in that time, alam niyo po, yung pananalangin po natin, makikita mo doon yung prophet, yung tubo, no? Makikita po natin yun. Kahit hindi mo yun kunin, ibibigay ng Diyos sa'yo. Amen po, matuto po lang tayo na sumunod at maging priority natin everyday ang pakikipag-usap sa Diyos, ang prayer everyday po. Huwag po tayong papalya doon. Yun lamang po, at ito po si Pastora Ellie. Amen. Praise God. Salamat, Pastora Lea. At ngayon po ay muli po tayong sama-samang mananalangin at magpupuri sa ating Panginoon dito po sa Rema. Ayan po, napasimulan po muli ng bagong topic po, ano po ang ating everyday Bible study.
At yung nga po, ito po yung 9 things that profit. Ano po? Yung siyam na bagay na nagbibigay ng kapakinabangan o pakinabang para sa atin. Ano po? Alam niyo po noong ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus ay hindi lamang po namatay doon sa krus para tayo ay pumunta sa langit. Ano po? Siya po ay namatay sa krus para po tayo ay mabigyan o mapagpala dito pa lang sa lupa. Amen po. Kaya nga po si Jesus ay, sabi niya, Jesus paid the price. Ano po? Para sa inyo at sa akin. At natanggap po natin yung pong grace na tinatawag. Ano po? At ito nga po ay nabanggit po ng ating Pastor Ina, no, na unmerited favor toward the Father and toward all of creations. Sa magitan po ng grasya, ano po, ni Jesus ay gumawa siya ng daan para tayong lahat ay mapagpala. Ano po? Saan po? Sa lahat ng area ng buhay po natin. Ano po? At bilang tumugon, ano po, sa panawagan ng Panginoon, ano po, at tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at tumugon sa panawagan ng Panginoon. Alam niyo po, yung pagpapala ay nandito sa atin na, ibinigay na. At yung prophet na tinatawag po ay, meaning ito ay yung benepisyo po ng mga Kristiyanong tumanggap sa Kanya. Benepisyong mag-gain, benepisyong mag-growth, yung kung fruitful, maging mabunga, ano po, at mag-multiply, ano po, dumami yung kaalaman mo, yung kaluluwa, ma-spread ang kanyang salita. At sabi niya, hindi nasasayang ang inyong magpapagal. 1 Corinthians 15:58, hindi magpakatatag kayo, magpakatibay kayo, sapagkat ang inyong mga ginagawa ay hindi nasasayang. Ano po? Kaya nga po kung mag-i-invest po tayo, ano po, ay mag-invest tayo para sa Panginoon. Lahat po ng nandito sa lupa ay maaring mawala na ibigay sa atin ito bilang pagpapala na makakamtan natin. Pero ito po ay temporary lang, pangsamantala lang. Pero po yung kung binibigay sa atin ng prophet ng Panginoon, yung kapakinabangan natin ay yung kung maihayag natin ang kanyang salita at tunay nga ang ating kaluluwa, ang mga kaluluwang pinagkatiwala sa atin, ano po, ay mayroong pakinabang, ano po, dahil sa kabilang buhay, everlasting life ang ibinigay sa atin ng Diyos. Ano po, at hindi lamang dito sa lupa. At sabi nga niya, dahil sa grasya lang talaga ng Panginoon, ano po, pero binigay niya sa atin yung daan ng lahat ng klase ng pagpapala. Tinuruan niya po tayo sa ating mga, tinuruan niya po tayo sa pakinabang na dapat natin gawin dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ano po, na mayroong pakinabang sa atin ay napagtagumpayan na po niya lahat ito sa krus ng Kalbaryo. Siya po ay tinuruan niya tayo sa magitan ng kanyang mga salita, ano po, at nabigyan po tayo ng instruction, ano po, para sa mga dapat nating sunod-sunod na gagawin, ano po, at siya rin po ang nagpapakilos o gumagawa o nagpapagawa sa atin ng lahat ng dapat nating gawin, no, na pinagpala niya ang ating mga kamay, ano po, para sa kanyang gawain. At dadalhin niya po tayo sa daan na maglilid sa atin doon sa success, prosperity, and blessing. At sa magitan ng pagsunod natin sa kanyang salita, ano po, nandoon po ang patuloy, ano po, na provision ng Diyos, yung pakinabang. Kailangan lamang po meron tayong pagsunod. Katulad ng pananalangin, kailangan po natin ito sa everyday na pamumuhay natin. Kaya nga po, hindi napagilan, ano po, Jesus, at pinagsabihan niya yung kanyang tatlong aalagad na kasama niya, kailangan kayong manalangin. Kailangan tayong magpuyat
sapagkat ang kaaway ay aaligid-aligid lang po sa atin. At mahanap ng masisila. At ang pakinabang ng panalangin, ay kaluluwa. At ang pakinabang ng panalangin ay pagpapala. Tayo po ay dumulog sa Panginoon upang una, malayo tayo sa tukso, sa distraction ng mundo ito. Yan ang benepisyo nito. At pangalawa, ang mga kaluluwa ay maipanganak dahil tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ang naisin ng Diyos sa atin ay lumago. Ang naisin ng Diyos sa atin ay makinabang tayo, mag-multiply tayo. At ang binigay na daan sa atin ng Diyos ay para sa success po natin, sa prosperity, sa blessing na nais ng Panginoon na ibigay sa atin. Kaya nga po, patuloy lang po tayo na dumulog. Kaya nga po sabi niya sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, sinasabi niya po rito na patungkol ito po ay naibigay na po sa atin. Amen po. At dun sa 2 Timothy pala 3:16-17, all Scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrines, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Nandoon na po na ang sa mamagitan ng salita ng Panginoon. Siya po ang magbibigay sa atin, maging profitable sa atin, na siya ang magtuturo, magbibigay ng correction, magbibigay ng instruction, amen po, at magbibigay sa atin ng pwedeng nating gawin sa katuwiran ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, magbase po tayo sa pagpapatuloy sa ating pagsunod sa ating Panginoon, dahil malaki ang pakinabang natin bilang mga anak ng Diyos, dahil isin-design ng ating Panginoong Yesus, hindi lamang tayo tumanggap sa Kanya para makapunta sa langit, kundi tayo ay pinagpala ng Panginoon doon lamang sa mga taong nais na sumunod sa Kanyang mga salita. Ang instruction niya ay ang Kanyang mga salita na nandoon na dapat po natin sundin. At sa magitan po ng patuloy nating pananalangin, nagbibigay po ito ng benepisyo o nagbibigay ng kapakinabangan sa atin sa magitan ng pangangailangan natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa kaluluwa, at sa pangangailangan natin sa ministeryo natin. Kaya nga mga kapatid, patuloy lang po tayo na dumulog, at sumunod sa salita ng Panginoon, dahil napakalaking pakinabang nito sa atin. Amen po. Kaya ando doon ang pagsunod, ando doon ang pagpapala, ando doon ang prophet na ibibigay ng Diyos para sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa atin. Amen? Yan lang po may share ko, at samahan niyo po kami, tayo'y magpuri at tayo'y manalangin sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Saan manggagaling ang tulong ko, yes, O God, Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako, pag-ibig mo lagi ang sandigan ko. Yes, Lord. Saan manggagaling ang tulong mo, Panginoong Jesus, ako ay dinggin mo, pag-asa ko ay sa iyo, magtitiwala ako, pag-ibig ko lagi ang sandigan ko. Yes, O God, pangalan ko ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalagasan
Pagsamba namin, O Diyos, malapit kami, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Tinataas namin, Panginoon, sama-sama dito sa Rema, ang bansang Pilipinas. Lord, alam niyo ang kalagayan ng bansang ito, O Diyos. Nandito yung mga anak na patuloy na dumudulog at patuloy, Panginoon, na tinataas ang bansang ito.
sa lahat ng pangangailangan, lalo na sa mga namumuno, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na magkamali sila sa mga desisyon, O Diyos. Simula sa aming Presidente Marcos hanggang pinakamababang posisyon at sa bawat departamento, Panginoon, O Diyos, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Tinataas namin sila sa iyo. Patuloy po na mangusap ka. Pakialaman niyo, Panginoon, ang mga desisyong ito, O Diyos, sa ikalalago, ikalalawak, Panginoon, ng bansang Pilipinas, O Diyos. Tinataas ko mga pangangailangan, O Lord, lalong-lalo, Panginoon, ang kaligtasan ng bansang Pilipinas, ng mamamayang Pilipino, Panginoon, spiritually, O Lord. Pinawasak namin ang false religion, false doctrine. Sa pangalan ni Jesus, kawalan ng pananampalataya. Pinawasak namin ito. Katigasan ng puso sa pangalan ni Jesus, na pinawasak namin. At Lord, nagpapakawala kami ng kaligtasan, Panginoon. Yes, oh God. Genuine repentance, O Lord God, yung pagpapakumbaba, yung paghanap, Panginoon. Hallelujah, nila sa iyo, O Diyos, magkaroon ng personal na relasyon, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Kailangan ka, Panginoon, ng mamamayang Pilipinas. Abutin mo po ito, Panginoon, ng mamamayang Pilipino, Panginoon. Yes, oh God. Abutin niyo po Yes, ang bawat isa. Nagdideklara kami, Lord, ng salvation, O God, Yes, Lord. sa bansang Pilipinas. At ikaw maitaas sa bansang ito, Panginoong Yesus. At patuloy din namin tinataas ang mga pangangailangan ng bansang Pilipinas, O Diyos. Pinawasak namin ang kahirapan, kawalan, kasalatan sa pangalan ni Jesus. Pinawasak din namin ang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, kaguluhan, trahedya, bagyo, kasalatan, bagyo, anumang klase ng trahedya, lindol, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin, anumang klase ng mga baha, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin, all destroyer spirit in Jesus' name, sa bansang Pilipinas ay binawasak namin ito, sa pangalan ni Jesus. At binawasak din namin ang mga bisyo, addiction, droga, sa pangalan ni Jesus, alak, sigarilyo, sa pangalan ni Jesus, siyang makakarumi sa katawan ng isang tao, sa pangalan ni Jesus. Binawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. At walang pagkakaisa, walang fear, anger, anxiety, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin, pinapalayas namin ito sa bansang Pilipinas. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang puot, kahit lumayas kayo, ang pride, sa pangalan ni Jesus, lumayas kayo. Jesus din, ang kawalan ng pag-ibig sa pangalan ni Jesus, ay binawasak namin sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, nagdideklara kami, Panginoon, O Diyos, O Lord, ang pangangailangan ng bansang Pilipinas, nagpapakawala kami pagkanang kaginhawaan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ng abundant blessing, O Lord God, hallelujah, ng paglago, Panginoon, hallelujah, ng bansang Pilipinas na ito, Panginoon. Nagpapakawala rin kami, Panginoon, ng kagalingan, O Diyos, ng bansang Pilipinas, O God, ng mga may sakit, Panginoon, right now, O Lord God. Lord, patuloy mong ipakita sa kanya, kanila ipaalala, Panginoon, ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon Jesus, O God. Hallelujah. Na wala ng ibang great healer kundi ikaw, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus. At nagdideklara rin po ako, Panginoon, ng kabanalan sa bansang Pilipinas, Panginoon, O Diyos. Ng kapayapaan, O Diyos. Yung putas ng Espiritu mo'y patuloy na manguna, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, hallelujah, gentleness, self-control, Father God, sa bansang Pilipinas. Ang pagkakaisa, Lord, ang patuloy na manguna, yung unity, O God, yung pagpapakumbaba, Panginoon, hallelujah, patuloy pinakakawalan, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. At Lord, hallelujah, ang patuloy na protection mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God. Covered with the Lord with the precious blood of your Son, Jesus Christ, O God. At Panginoon, patuloy mong gamitin ng iyong mga manggagawa, O God, to spread ang salita mo, Panginoon, sa bansang Pilipinas, O God.
maliwanagan, Panginoon, ang bawat isa, mabuksan ang spiritual ears, spiritual eyes din ng bawat isa, Panginoon, sa bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang bansang ito, O Diyos. Salamat sa good weather, lahat, pagpapalagi, Panginoon, sa pangangailangan na, Panginoon, ng klima, ng bansang Pilipinas, Lord God. Yun lang yung po-provide, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos na buhay na siyang tumutulong sa aming pangangailangan at mga panalangin. Yes, Lord, tinataas din po namin sa iyo ang mga naghahatid, Panginoon, dito sa Rema Philippines, O God, na mga mensahe mo every 4 o'clock, Panginoon, sa Bible study po namin. Lord, hayaan yung Panginoon na mga naririnig namin mga salita mo, O Diyos, ay patuloy na mag-equip sa amin, ma-encourage kami, Panginoon, maging, hallelujah, tibay ng aming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Hallelujah, magsilbing tibay ito, Panginoon, at kalakasan, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy na dumaloy ang kapangyarihan mo, O Diyos, sa mga naghahatid, Panginoon, sa aming mga pastoral, naghahatid ng mensahe, O God. At Lord, i-bless mo rin po sila sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang ministeryo, at sa kanilang pamilya, O Diyos. At sa lahat, O God, ng kanilang pangalaang future nila, Panginoon. Patuloy mo, O God, ingatan, O God, at i-provide ito sa pangalan ni Jesus. Lord, kayo din po, Panginoon, ang aming mga kapatiran, O Diyos, na nasa abroad, O God. Lord, dinudulog namin sila sa iyo. Ingatan niyo po sila at patuloy niyo po ipaalala, Panginoon, na sila ay dinala mo doon for a purpose, O Lord God. May dahilan ka, Panginoon. At unang-una ay para maihayag ang iyong mga salita, O God, ang pagmamahal mo, O Lord. Ingatan mo sila at ibigay mo patuloy yung joy, O God, gayon din ang iniwanan nilang pamilya dito sa Pilipinas, O God. At patuloy na palalimin pa sila sa pagkakilala sa iyo, Panginoon, at makapaglingkod din, Panginoon, kahit sila'y nasa ibang bansa. Dahil, Panginoon, sinabi mo kami, pagpapalain mo sa loob at labas ng bansa, O Diyos. Lord, sa pangalan ni Jesus, tinataas namin sila. Tinataas din po namin sa iyo, O God, ang mga under construction ng mga simbahan. Panginoon, O Diyos, ikaw po ang nagbubukas, ikaw din ang nagsasara. At Lord, hallelujah, pag nagbukas ka ng mga simbahan, Panginoon, ibigay niyo yung mga tinalaga niyo sa amin, Panginoon, ng mga simbahan. Dalangin po namin, O God, na patuloy, O Lord, dalhin niyo ang aming mga pangipagtuon, Panginoon. At Lord, sa mga pangangailangan namin, ikaw ang magpuprovide. Kaya maraming salamat sa mga bubuksan pang simbahan, O God, sa pangalan ni Jesus. At mga kaluluwa na dadalhin mo sa mga simbahan na yan, sa pangalan ni Jesus. At Lord, kayo din po, Panginoon, tinataas namin, O God, ang mga prayer request ng mga kapatiran mo, Panginoon, na isulat dito sa papel o babanggitin ng kanilang mga bibig, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil ikaw ay sumasagot ng panalangin. Manalig kami na ang aming mga napanalangin ay sinagot mo na at masasagot mo, Panginoon. At tulay nga, Panginoon, maangkin na namin ito, Panginoon, ang kasagutan. At ganoon din po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, ang aming Senior Pastor Boy ay patuloy niyo rin po, Panginoon, bigay ang kalakasan at kumpletong kagalingan. As a prayer request po namin, salamat sa lakas, salamat sa kagalingan, at salamat sa patuloy na i-bless niyo siya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, O Diyos, aming sagutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Panginoon, salamat sa gabi nito. Patuloy kami na dumudulog sa iyo. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, O God, sa lahat ng kasagutan na binibigay mo sa bawat panalangin namin. Panginoon, dalangin po namin ang aming Senior Pastor. Salamat sa malakas sa pangangatawan niya. Lagi mo siyang ingatan, gabayan, Panginoon, O God, sa mga mission na pinupuntahan niya. Salamat sa good health niya everyday, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang kanyang mga kapatid. Patuloy ang pag-ingat mo, Panginoon. Lord, sa mga nasa ibang bansa na mga kapatid niya, ikaw ang siyang mag-ingat, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy na ibigay mo sa mga leaders namin, Panginoon, yung puso, Panginoon, O God. Lord, sa kanilang paglilingkod, O God. Lord, ibigay mo yung burden sa bawat mensahe mo, Panginoon, sa kanila. Yung burden, Panginoon, sa simbahang pinagkatiwala mo, O God, bilang mga leaders namin. Lord, nagpapakawala ako ng pag-ibig. Unite mo ang aming mga leaders, O God. Lord, ibigay mo, Panginoon, yung katalinuhang nanggagaling sa iyo, O God.
Lord, yung mga decision making, Panginoon, na gagawin ng aming mga leaders, hayaan mo ikaw ang lagi siyang manguna, O God. Lord, ibigay mo sa amin yung aming puso, Panginoon. Ibigay mo sa aming mga leaders yung puso, Panginoon, O God, ng kababaan ng loob, O God. Lord, hayaan mo na yung bigatin, O God, ay patuloy, O God, na maibigay sa mga puso ng aming mga leaders. Unite mo ang bawat leaders, O God. Lord, pagpalain mo, Panginoon, mightily, Panginoon, O God, upang, Lord, maibigay nila, Panginoon, O God, yung mga mensahe na nanggagaling sa iyo sa mga nasasakupan nila. Unite mo, Panginoon, at ingatan ang aming mga leaders. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang aming mga kapastoran, ang mga workers, Panginoon, ang mga bawat miyembro, O God, ng simbahan ng Rema, O God. Lord, nakikita mo yung pangangailangan, O God. Nakikita mo yung mga puso, Panginoon, O God, ng aming mga pastor, ng aming mga workers, Panginoon, O God, ang bawat membro ng simbahan ito, Panginoon. Alam ko, O God, na nakikita mo ito, Lord. Hayaan mo na ikaw, O God, ang siyang kumuha ng mga bigating ito. Lord, yung nararamdaman ng mga workers namin, mga pastors, O God, Lord, kalingain mo ang bawat pastors at mga workers, ang mga miyembro, Panginoon. Lord, higit mo na nakikita yung pangangailangan nila, yung mga puso nila, Panginoon. Hayaan mo, Lord, ikaw yung comforter namin, Panginoon. Ikaw yung magpo-comfort sa amin, Panginoon, O God. Ikaw, O Lord, yung patuloy na yayakap sa mga pastors, sa mga workers, Lord, sa time, O God, na sila ay nalulungkot, ikaw yung kasiyahan nila. Sa time, Lord, na sila ay nagdadalawang isip, Lord, ikaw yung confirmation ng kanilang mga panalangin, Panginoon. Lord, ingatan mo sa bawat paglabas nila sa mga simbahan, upang ihatid ang iyong salita. Lord, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo sa mga workers, sa mga pastors, sa mga miyembro, Panginoon, O God. Nakita mo yung buhay nila. Nakita mo yung dedication nila sa paglilingkod sa iyo. Panginoon, ikaw ang siyang umawak ng buhay ng bawat isa, O God. Ingatan mo, Lord, papakawala ako ng abundant blessing, Panginoon. Papakawala po kami, Panginoon, O God, ng healing, Panginoon, O God. Physical, spiritual, Panginoon, sa bawat membro, Panginoon, ng aming simbahan. Lord, papakawala kami, Panginoon, abundant blessing upon blessing, Panginoon, O God. Lord, sa mga miyembro, Panginoon, sa mga pastor at sa mga workers, O God. Lord, ibigay mo yung burden, O God, ng mga kaluluwa sa bawat miyembro, Panginoon, ng Rema. At dalangin din po namin ang mga iniwan ng mga full-timer, O God, ng mga workers and pastors, O God. Lord, ang pangangailangan nila, O God, ikaw yung great provider nila. Yung bako na nanggagaling sa iyo sa kanilang mga pamilya, ingatan mo, Panginoon, O God. Yung in-offer nila, Panginoon, yung kanilang mahal sa buhay para maglingkod sa iyo. Lord, hindi maiklian yung kamay para hindi abutin, O God, yung mga miyembro, Panginoon, ng pamilya nila, yung mga mahal nila sa buhay, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin, O God, ang bawat simbahan, Panginoon. Lord, yung renta, Panginoon. Lord, yung mga allowances ng mga workers, Panginoon, O God. Lord, salamat sa mga matatapat na tithers. Lord, salamat sa mga matatapat na nagpa-partnership, Panginoon. Para, Lord, sa mga workers, Panginoon. Para sa mga renta, Panginoon, O God. At Lord, salamat sa marami pang magbibigay, Panginoon, ng buhay sa iyo, O God, ng mga workers and pastors, O God. Lord, sa mga miyembro, Lord, na bawat hawakan ng kanilang kamay ay yung pagpalain, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin, O God, ang church planting namin, O God. Lord, idako mo ang lahat ng aming mga panyapa. Kung saan, Lord, yung lugar na pwede kaming mag-open para maabot, Panginoon, O God, ang mga tao, maihayag ang kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, bago ka dumating, O Lord. Lord, salamat sa mga kaluluwa, Panginoon, O God, ay pagkakatiwala mo pa sa bawat isa sa amin, sa bawat outreaches ng simbahan ng Rema, O God. Ganun din po, Lord, tinataas namin ang nalalapit na camping namin itong October, Panginoon. Lord, salamat, ikaw yung magpuprovide ng mga registration. Ikaw ang magpuprovide, Panginoon, ng mga sasakyan at higit sa lahat, Lord, ang mga miyembro, Lord,
i-ready mo ang aming mga puso, Panginoon, O God. Salamat, O God, sa patuloy na ikaw ang lagi nangunguna sa amin, Lord. Lord, ikaw yung front namin. Ikaw yung nasa unahan namin, nasusundan namin, Panginoon. Lord, ikaw yung guide namin, Panginoon, sa paglilingkod namin ito, O God. Ikaw yung patuloy, Lord, na nasa harapan namin, sa kabila ng mga laban namin, na ikaw yung lumalaban sa amin, Panginoon. Sa kawalan namin, Lord, ikaw yung nagbibigay, Panginoon. Lord, salamat, O God, purihin ka. At alam namin, Panginoon, O God, na bawat isa sa amin, Lord, andun, Lord, yung protection mo. Salamat, O God, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, Panginoon. At lahat, Lord, ng amin na panalangin, sa iba't yung wikat sa Tagalog, alam namin, Panginoon, na ito ay sinagot mo na. Salamat, O God, purihin ka, sambahin ka, O God. Pinabalik namin ang lahat ng ito sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo ay muli magpuri sa Panginoon. Purihin ka sa amin. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito, yes, Lord, dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Yes, Lord, walang hanggan. Sa buhay ko'y lagi mong lahat. Narito, dahil sa biyaya mo. Ang buhay magpupuri sa'yo. Purihin ka sa amin, itataas ang aming tinig. Itananghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y hindi mapapantayan. Purihin ka sa amin, itataas ang aming tinig. Itananghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kadakilan mo'y hindi mapapantayan. Jesus, sa'yo ang karulian, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karulian, kapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karulian, kalwalhatian, sa'yo at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig. Itananghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian.
nga po, Panginoon, hallelujah, ang kadakilaan mo, O Diyos. Hindi po mapapantayan ng kahit na sino, Panginoon. Yes, Lord. Ang kadakilaan mo, Panginoon, ang kalwalhatian mo, ang kapangyarihan mo, Panginoon, O Diyos. Ay patuloy mo, Panginoon, ipinaparanas sa bawat isa sa amin, Panginoon. At hindi mo kami, Panginoon, binibigo, O Diyos. Yes, Lord. Patuloy mo kami kinapatagpo, Panginoon. Patuloy mong ipinaparamdam, pinaparanas, Panginoon. Hallelujah. Ang kakapangyarihan mo, ang katakilaan mo, ang kalwalhatian mo, Panginoon, Yes, sa buhay ng bawat isa dito sa amin, Yes, Panginoon, Lord. sa amuhan ng Rema, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Yes, Lord. At tunay nga, Panginoon, lahat po ng mga nagpanalangin po namin mula sa makalangit na wika, Panginoon, hanggang po, Panginoon, sa wikang Tagalog, O Diyos. Yes, Lord. Alam po namin na ngayon pa lang, Lord, sinagot mo na, O Diyos. Yes, Lord. At kami ay nananampalataya dito, Panginoon. Yes, Ano man ang hilingin namin sa panalangin, sinabi mo, manalig kami. Amen. Yes, Sagot na Lord. ito. Masasagot nga, O Diyos. Yes, Lord. Ang ginanamin ngayon, ang kasagutan. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong Amen. presensya, O Diyos, Yes, O na God. nararanasan po namin. Purihin po kayo, sambahin, Yes, takilahin. O God. Yes, Ikaw ang parangalan, ikaw ang maitaas, O Yes, Diyos. O God. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos na pinagpala ay magsabi ng Amen. Praise po. Magandang gabi po sa bawat isa. Magandang gabi po. God bless po.